Verse 1, nang may balita kina Sanballat, Tobias at Gesem na taga-Arabia at sa iba pa naming mga kaaway na naitayo ko na ang pader at wala nang sirang naiiwan doon. Bagamat hanggang sa panahong iyon ay hindi ko pa nailalagay ang mga pinto sa mga pintuang bayan. Sina Sanballat at Gesem ay nagsugo sa akin na nagpapasabi, pumarito ka, magkita tayo sa isa sa mga nayon sa kapatagan ng Ono. Ngunit, nagbabalak silang gawan ako ng masama. At ako'y nagpadala ng mga sugo sa kanila na nagsasabi, ako'y gumagawa ng isang dakilang gawain at hindi ako makakababa. Bakit kailangang itigil ang gawain habang wala ako upang makababa lamang sa inyo? At sila'y nagsugo sa akin ng 4 na ulit sa ganitong paraan at sinagot ko sila sa gayunding paraan. Sa gayunding paraan, isinugo ni Sanballat ang kanyang lingkod sa akin sa ikalimang pagkakataon na may bukas na sulat sa kanyang kamay. Doon ay nakasulat, naibalita sa mga bansa at sinasabi rin ni Gasmo na ikaw at ang mga Hudyo ay nagbabalak maghimagsik na siyang dahilan kung bakit nagtatayo ka ng pader at nais mong maging hari nila ayon sa ulat na ito. At naglagay ka rin ng mga propeta upang magpahayag tungkol sa iyo sa Jerusalem. May isang hari sa Huda. At ngayon, ibabalita ito sa hari ayon sa mga salitang ito. Kaya't pumarito ka ngayon at mag-usap tayo. Nang magkagayoy, nagsugo ako sa kanya na sinasabi, walang ganyang mga bagay na gaya ng iyong sinasabi ang ginawa. Kinatha mo lamang ang mga iyan mula sa sarili mong pag-iisip. Sapagkat ibig nilang lahat na takutin kami, na nag-aakalang hihinto ang mga kamay nila sa paggawa at hindi ito matatapos. Ngunit ngayon, O Diyos, palakasin mo ang aking mga kamay. Nang ako'y pumaroon sa bahay ni Shemaya, na anak ni Delayas, na anak ni Mehetabel, na nakulong, ay kanyang sinabi, tayo'y magtipon sa bahay ng Diyos sa loob ng templo at isara natin ang mga pinto ng templo sapagkat sila'y darating upang patayin ka. Tiyak, sa gabi ay darating sila upang patayin ka. Ngunit aking sinabi, tatakas ba ang isang lalaking gaya ko? Ang tao bang gaya ko ay papasok sa templo upang iligtas ang buhay? Hindi ako papasok. At aking napag-alaman at nakita na hindi siya sinugo ng Diyos, kundi kanyang sinabi ang propesiya laban sa akin, sapagkat inupahan siya ni Tobias at Sanballat. Para sa layuning ito ay inupahan siya, upang ako'y matakot at kumilo sa ganitong paraan at magkasala upang mabigyan nila ako ng isang masamang pangalan at ako'y kanilang tuyain. Alalahanin mo, O aking Diyos, sina Tobias at Sanballat ayon sa mga gawang ito na kanilang ginawa. Gayon din ang babaeng propeta na si Noadias at ang iba pang mga propeta na nagnais na ako'y takutin. Sa gayoy, natapos ang pader sa 25 araw ng buwan ng Elul sa loob ng 52 araw. Nang ito'y mabalitaan ng lahat ng aming mga kaaway, ang lahat ng mga bansang nasa palibot namin ay natakot at napahiya sa kanilang sariling pagmamataas, sapagkat kanilang nabatid na ang gawang ito ay natapos sa tulong ng aming Diyos. Bukod dito, sa mga araw na iyon ay nagpadala ng maraming sulat kay Tobias ang mga maharlika sa Huda at ang mga sulat ni Tobias ay dumating sa kanila. Sapagkat marami sa Juda ang nanumpa sa kanya, sapagkat siya ay manugang ni Shekanias na anak ni Ara at kinuha ng kanyang anak na si Jehohanan, ang anak na babae ni Mesulam, na anak ni Berekias, upang maging kanyang asawa. Nagsalita rin sila tungkol sa kanyang mabubuting gawa sa harapan ko, at ibinalita ang aking mga sinabi sa kanya. At si Tobias ay nagpadala ng mga sulat upang takutin ako. Ito po ang salita ng Diyos. Nandito na po tayo sa punto sa chapter 6. Ito na po yung tinatawag na narrative climax ng physical reconstruction na ginagawa ni Nehemiah at ng mga Hudyo. Malapit na sila sa finish line at sabi nga dito ay wala ng mga gap na natira.
siguro masasabi ko, nasa 90% na sila ng kanilang pagtatayo. Now, the only thing na hindi pa naitayo dito, yung mga gate. And so, this has pushed the enemies na lalo pang pigilan itong pagtatayo ng mga pader. They have become more desperate to stop the project because it is nearing its full completion. Now, my question is, naranasan ba natin ito mga kapatid? No? The more that we push forward towards something, towards the finish line, the harder the battle or opposition becomes. And that is what the enemies do. They will fight until the end to make sure that the wonderful plans of God does not succeed. Ito na ginagawa ng mga kaaway dito. Nang makita nila ng mga naunang taktika nila or mga strategies nila ay hindi gumana, nagpatuloy pa rin ang pagtatayo ng pader, they have turned their attention and strategy against the leader of this movement. Tinawag ko nga itong the Make Jerusalem Great Again movement. At walang iba ito kundi si Nehemiah, ang leader ng project na ito. Siguro, iniisip nila, kung masisira natin o mapapatay natin ang leader, titigil ang buong proyekto at masisira ang loob ng mga Hudyo na magpatuloy pa. And sometimes, not most of the time, this strategy still works today. How many times po in history that the leaders of the church from different times and different places have been attacked by our enemy, Satan. They are the most vulnerable to these kinds of attack. At hindi lamang po ako tumutukoy sa mga leaders ng church. If you are a leader in your company and you are a Christian, the enemy will try to destroy your integrity and your reputation so that you will not become a good testimony to your co-workers. Same truth applies if you are a leader in your household, in your school, o saan mang lugar pa. And now we are going to look at the different strategies that the enemies used to bring down Nehemiah and how did Nehemiah respond to these attacks. At pinamagatan ko po itong ating sermon ngayong hapon na ito, God determines the end. And ang gusto ko pong makuha natin mula dito sa mensaheng ito, stay focused and be courageous, for God will finish what He started. And the first weapon na ginamit ng kaaway dito ay yung destruction and deception. And so ang ating first point, number 1, don't get distracted. Nehemiah chapter 6 verse 2a, sabi, sina Sanballat at Gesem ay nagsugo sa akin na nagpapasabi, pumarito ka, magkita tayo sa isa sa mga nayon sa kapatagan ng Ono. Wait, ano? What kind of invitation is this, di ba? Is this even an invitation? O inuutusan lang nila si Nehemiah na makipagkita o sumunod sa kanila? Well, I think this is more of an invitation. No, they're trying to ask nicely si Nehemiah, hoping that he would come. I think they are not trying to push Nehemiah here. Kasi nga naman kung uutusan nila si Nehemiah na, pumunta ka ngayon dito, magkita tayo. Mahihikayat kaya nila pumunta si Nehemiah. So I think this is in the tone of diplomacy. Now, if this is an invitation, the next question would be, bakit mo ako iniimbitahan? What is the purpose of your invitation? Bakit bigla na lang kayong nag-imbita sa akin? Bakit bigla na lang nagbago ang inyong disposisyon? From previous chapters na pag-aralan po natin, napaka-hypercritical nitong mga kaaway ni Nehemiah, napaka-aggressive nila, to the point na tinatakot nila si Nehemiah, ang mga Hudyo. Ngayon naman ay parang nakikiusap sila at maamo ang kanilang pakikitungo kay Nehemiah. Now, the second question is, why in the plains of Ono? Bakit hindi na lang sa Jerusalem? Kung totoo naman pala na gusto mo makipag-usap,
gusto mong makipag-ayos, bakit hindi na lang kayo pumunta sa Jerusalem? Saan ba located ang Ono? Well, sa mga napag-aralan ko po at nabasa, ang sabi nila, Ono is located po between Samaria and Jerusalem. So parang meet halfway sila dito. Pero ang paglalakbay na ito ay aabutin ng isang araw para makarating doon. Siguro po, kung nasa posisyon tayo ni Nehemiah, and we suddenly receive this kind of message, siguro magtatanong din tayo ng mga ganitong kadaming tanong. Isipin mo na lang, no? Kailan lang ay ginugulo nila si Nehemiah? Inaaway nila. Tapos biglang babait sa iyo. Aba, nakakapagtaka naman yata yan, di ba? There is something wrong. So how did Nehemiah respond to this message? Sabi po sa verse 2b, he discerned that it was a plot against him. Ngunit, nagbabalak silang gawan ako ng masama. Hindi siya basta naniwala sa kanila o nagpauto. Pwede ba natin sabihin, judger ba si Nehemiah dito? Hinusgan ba niya kagad yung intensyon nila Sanballat and friends? Well, the Bible teaches us not to believe easily to what other people says. There is wisdom in discernment. We must be wise in our dealings because not all who shows kindness are good people. No, wala naman pong masama if we test everything and doubt the motive of people. Sabi nga po sa Proverbs 14, verse 15, the simple believes everything, but the prudent gives thought to his steps. Sabi din sa James chapter 1, verse 5, if any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. Now, having discerned the true motives of the enemies, nag-respond si Nehemiah ng may wisdom sa kanyang mga kaaway na sila Sanballat at sila Tobias. At makikita natin dito na yung response niya ay pagpapakita ng kanyang priority at pagkaunawa sa kanyang pagkatawag. Verse 3, at ako'y nagpadala ng mga sugo sa kanila na nagsasabi, ako'y gumagawa ng isang dakilang gawain at hindi ako makakababa. Bakit kailangang itigil ang gawain habang wala ako upang makababa lamang sa inyo? Pinapakita ni Nehemiah dito that God's mission is more important than man's agendas. Mas importante ito sa kahit anong uri man ng agenda, meron sila Sanballat. Maaring totoo yung kanilang intensyon. Pwede naman natin sabihin totoo yun. Pero sinasabi ni Nehemiah, gaano man yung katotoo, regardless of what is your true intention is, God's mission is more important than your agendas. Isa pa, malinaw kay Nehemiah that God appointed him for this task of rebuilding the walls of Jerusalem. Alam niya ang kanyang pagkatawag at siya ay kumikilos ayon sa kanyang pagkatawag. Hindi dapat siya ma-distract sa kanyang atensyon para ma-fulfill itong mga ibinigay ng Diyos sa kanya na gawain. Ang kanyang response dito is direct. At hindi na ito nagbibigay pa ng anumang pagkakataon sa mga kaaway niya para sumagot. Hindi niya tinanong sa kanila, ano ba intention niyo? May balak ba kayong gawin sa akin na masama? No? No. Hindi niya na in-entertain ito. Even na sinabi ko nga kanina,
mabuti man yung intensyon nila, what he is saying is, I am doing a great work and that is more important than your agenda. So sa pagkakataong ito, hindi na makakasagot pa ang mga kaaway. So wala na silang paraan ngayon but to keep on pushing. Pulitin na lang natin si Nehemiah. Hindi tayo makasagot sa kanya eh. Baka sakaling bumigay siya at mapa-oo din natin siya. Diba? Sabi nga dito sa ating binasa, sila'y nagsugo sa akin ng 4 na ulit sa ganitong paraan. At sinagot ko rin sila sa gayon ding paraan. At gaano man ito paulit-ulit na ginawa ng mga kaaway ni Nehemiah, si Nehemiah ay hindi sumang-ayon sa kanilang terms and condition. They did this 4 times in the same manner, according to verse 4, and Nehemiah also replied to them in the same manner. So, dito pa lang may lesson na tayo makukuha. When the enemy keeps on knocking, you keep on rejecting. You need to stand firm on what you believe is true, and you should not let any hint of wavering in your stance. Huwag kang mag-alinlangan. Manindigan ka sa kung anong katotohanan. Sabi nga sa James chapter 4, verse 7, submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Huwag niyo po silang hayaang manalo. Don't get them have the advantage over you. Don't let them get an advantage over you. Kaya nga po dito, sa ika-4 na beses na pagpapadala nila Sanballat at ng kanyang mga kaibigan, eh mukhang nakahalata na yata sila. Diba? Parang naglolokohan na lang yata tayo dito ah. Magpapadala tayo ng mensahero, and then magpapadala din siya, eh ganun lang din naman sasabihin niya. Mukhang wala na talagang patutunguhan ito. Hindi talaga natin makukumbinsi si Nehemiah na pumunta dito. And so, they moved to phase 2 of their attack at Nehemiah. And the second weapon they used is slander and psychological warfare against Nehemiah. And so the second point is keep working and do not engage in worthless debate. Keep working and do not engage in worthless debate. Sabi po sa verse 5, sa gayon ding paraan isinugo ni Sanballat ang kanyang lingkod sa akin sa ikalimang pagkakataon na may bukas na sulat sa kanyang kamay. Doon ay nakasulat na ibalita sa mga bansa at sinasabi rin ni Gasmu na ikaw at ang mga Hudyo ay nagbabalak maghimagsik na siyang dahilan kung bakit nagtatayo ka ng pader at nais mong maging hari nila ayon sa ulat na ito. At naglagay ka rin ng mga propeta upang magpahayag tungkol sa iyo sa Jerusalem. May isang hari sa Huda at ngayon ibabalita ito sa hari ayon sa mga salitang ito. Kaya't pumarito ka ngayon at mag-usap tayo. Ngayon po kung tutuusin, itong slander, hindi naman ito bagong taktika ng mga kaaway. Nakita po natin ito sa mga previous chapter na sa ating pag-aaral sa Aklat ng Nehemiah, na ginagamit na nila ito laban sa mga Hudyo. So, the tactic is the same, but the target is different. No, kung mapapansin natin, yung kanilang pananalita, ang pinupuntiryan nila dito ay walang iba kundi si Nehemiah. Basahin ko ulit yung mga salita na ginamit nila. Doon ay nakasulat
naibalita sa mga bansa at sinasabi nila na ikaw ay nagbabalak na maghimagsik, kung bakit nagtatayo ka ng pader, nais mong maging hari nila ayon sa ulat nito. So, yung allegation nila ay patungkol kay Nehemiah. And they sent an open letter, o sa Tagalog, bukas na sulat. They sent this letter, they want to make sure na lahat ng mga tao ay makakaalam nito. No? So, alam niyo po mga kapatid, itong open letter, ito yung ginagamit nila for public announcement. So, may dalawa kasing klase ng letter sa panahon nila. Yung isa ay yung sealed letter. Yung sealed is ginagamit lang yung exclusive para sa isang tao lang. Halimbawa, ang hari ng Persia, pwede kang magpadala ng sulat sa kanya na selyado at tanging yung hari lamang na yun ang siyang pwedeng magbukas nung sulat na yun. Pero ang open letter o yung bukas na sulat, ito ay open for the benefit of the public. Para itong sa panahon natin ngayon, di ba, sa social media, kung saan when we post something, it is open to the public for them to see. Di ba? Unless naka-private yung iyong Facebook account. So anong bintang nila dito kay Nehemiah? Sabi nila, Nehemiah wants to be a king. Kaya mo tinatayo yung mga pader. Gusto mong maging hari. Hindi lamang ito simpleng restoration project. Ito ay pagpapanggap na ang totoo mong layunin ay gusto mong magtayo ng isang kaharian laban sa hari ng Persia. Nagpatawag din daw si Nehemiah ng mga propeta para magpropesiya tungkol sa kanya na nagsasabi, may hari sa Judah. Now, this is a very serious allegation. Pwedeng kumalat ang chismis sa mga karatig na bayan nila at pwede itong makarating sa Persia. At kung sakali na ang sulat na ito ay makarating sa Haring Artaxerxes, it will create a bigger problem for Nehemiah. And possible na mailagay sa panganib ang buhay ni Nehemiah at matigil ang buong proyekto na ito ng restoration. Nakita din natin yan sa panahon ni Ezra na nangyari nga itong pagpapatigil na ito dahil yung mga kaaway din ni Ezra nung panahon na yon ay sumunat din sa hari. Naniwala ang hari at pinatigil ang proyekto. Mababasa po natin yan sa Ezra chapter 4. Basahin nyo na lamang po sa inyong mga tahanan. So this can create fear, yung fear na hindi mo man lamang maipagtanggol yung sarili mong pangalan, yung masira yung iyong reputation. So how did Nehemiah respond to this allegation? In the same way, Nehemiah sent another messenger. Nagpadala ulit siya para pabulaanan yung mga aligasyon ng kanyang mga kaaway. Sabi sa verse 8, nang magkagayoy, nagsugo ako sa kanya na sinasabi, walang ganyang mga bagay na gaya ng iyong sinasabi ang ginawa. Kinatha mo lamang ang mga iyan mula sa sarili mong pag-iisip. So sa madaling salita, ang pinapakalat ni Sanballat ay isang fake news. I find this allegation, na nakakatawa siya. Kasi kung tutusin, kung talaga namang meron palang gano'n, bakit hindi na lang sila dumiretso sa hari? Bakit kailangan pa nilang gawing panakot kay Nehemiah yun? Di ba dapat ang ginawa na lang nila, nireport na lang nila ito kagad kay Haring Artaxerxes?
Bagamat ito ay fake news, meron pa rin itong kakayanan na mag-steer up ng mga katabing nation nila. Maaring maniwala sila sa kwentong ito. Di ba? Yung mga chismis, nagiging, minsan parang totoo na rin yan pag nakakarating sa atin, di ba? Maliban na lamang kung may magsabi na fake news iyan, di ba? And eventually, maaaring makarating ito kay Hari Artaxerxes. Ano pa ang ginawa ni Nehemiah dito? After rejecting the fake news, nakikita natin na hindi siya gumanti. Bagkos, pinagkatiwala niya sa Panginoon ng lahat. Siya'y nanalangin kay Yahweh at humiling na palakasin ang kanyang mga kamay. Sabi sa verse 9, ibig nilang lahat na takutin kami, nag-aakalang hihinto ang aming mga kamay sa paggawa at hindi ito matatapos. Ngunit ngayon, O Diyos, palakasin mo ang aking mga kamay. Palakasin ang aking mga kamay. Yan ang panalangin ni Nehemiah. Opo mga kapatid, si Nehemiah, bagamat siya ay isang tao na may tapang na humaharap sa kanyang mga kaaway, marahil nakakaramdam din siya ng panghihina dahil sa mga atake ng mga kaaway na ito. Siguro iniisip niya, kailan ba matatapos ito? Napakadaming pumipigil at kumakaaway sa amin. Pero dito, pinakita niya na hindi siya nagtitiwala sa kanyang sariling lakas. He relied only to God who will give him the strength. And so, for us brethren, as Christians, tayo din po may mga pagkakataon din na humaharap tayo sa iba't ibang pag-atake ng mga kaaway. Minsan, di ba nga po, kung tutusin, minsan ay nakakapagod na rin. Minsan, iniisip din natin, kailan kaya matatapos itong mga ginagawa sa amin o ginagawa sa akin. Magtatagumpay pa ba ako sa layunin ko? Kung meron man. Now, the exhortation here is, huwag kang panghinaan ng loob. Ilagak mo ang lahat sa Diyos at magpatuloy ka lang sa iyong gawain. Sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. So, dito makikita natin na hindi nag-aksaya si Nehemiah ng pakipagdebate sa kanila. Masyado siyang nakafocus sa gawain ng Diyos na nakita niya na ang pakipagtalo sa kanila ay pag-aaksaya lamang ng oras, pag-aaksaya ng panahon na maaaring magpabagal ng kanyang pagtatrabaho at pagtatayo. Sometimes po, ang mga kaaway natin, gusto lang naman nila talaga na makipag-engage ka sa kanila sa debate. Gusto lang talaga nilang agawin yung attention mo, yung panahon mo, para hindi ka makapag-concentrate sa ginagawa mo. At yan po ang goal ng slander. Sirain yung moralidad mo, yung pag-iisip mo. Iniisip mo kung, kamusta na kaya yung reputasyon ko sa ibang mga tao. Sometimes, we are tempted to engage, no? Lalo na kung yung mga kasinungalingan na sinasabi nila, maaaring maka-apekto sa buhay natin. Syempre, sino ba naman sa atin ang gusto na sinisiraan tayo ng ibang tao, di ba? Di ba ayaw natin yun? Kaya madalas, ang gagawin natin, sasagot tayo sa kanila. Gaganti tayo. But we can see in the example of Nehemiah, he didn't engage, but entrusted everything to God.
Now, hindi ko po sinasabi dito na, ay, hayaan na lang natin yung mga taong gumagawa sa atin ng masama. Gawin nila yung masama. Lalo na kung yung gagawin nila ay maaaring makasakit sa atin o maaaring ikamatay natin. No, pwede naman po tayong gumamit ng mga pamamaraan if there is a possibility. No? Halimbawa po, pwede nating sabihin sa mga authorities, lalo na kung nanganganib yung buhay natin, di ba? If we are seeing abuses, we can report or we can file the case against that person. Pero syempre, ginagawa natin to habang nagtitiwala tayo sa ating Diyos na sa kanyang tamang panahon, ibibigay niya ang hustisya sa anumang klaseng injustice ang nararanasan natin. Pero po, ang pinaka-best talaga is not to engage in useless debate. Our best defense is to pray and to hope in God that He will protect us and preserve us against our enemies. God will render His vindication against our enemies. Kanina po sa usapang lalaki, ang aming topic is gentleness. And may tanong po doon si Pastor George kung paano ba i-maintain ang gentleness. And ang sagot po is through prayer. Makikita natin dito si Nehemiah, hindi siya gumante sa kanyang mga kaaway. Pinagkatiwala niya ang lahat sa Panginoon because he is a man of prayer. Makikita natin dito lang sa ating mga binasa. Lagi siyang nakikipag-ugnayan sa Diyos. Lagi niyang pinagkakatiwala sa Diyos. Maging yung mga masasamang bagay na ginagawa sa kanya ng mga kaaway. And so, seeing that all their attempts to distract, to scare, takutin si Nehemiah, hindi ito umubra kay Nehemiah, they moved on to phase 3 of their attack against Nehemiah. Since they cannot defeat the integrity of Nehemiah, they planned on attacking and destroying that integrity by forcing Nehemiah to sin against God and the nation. And their third weapon is compromise. So, the third point is, do not compromise. So what they did was to hire a prophet named Shemaiah. So, inupahan nila to si Shemaiah para magpanggap at magbigay ng propesiya na may pinaplano daw ang mga kaaway na assassination plot laban kay Nehemiah. Sabi po sa verse 10, nang ako'y pumaroon sa bahay ni Shemaiah, na anak ni Delaias, na anak ni Mehetabel, na nakulong, ay kanya sinabi, tayo'y magtipon sa bahay ng Diyos, sa loob ng templo, at isara natin ang mga pinto ng templo sapagkat sila'y darating upang patayin ka. Tiyak sa gabi ay darating sila upang patayin ka. Ang suggestion po dito ni Shemaiah ay magtago siya sa loob ng templo para maingatan ang kanyang sarili o iligtas ang kanyang buhay. Now, itong atake na ginamit ng mga kaaway this time is very powerful. Bakit po? Because they are using a prophet. And alam po natin na ang prophet is a messenger of God. So, para siyang umaakto na parang itong mensahe na kanya ibinibigay kay Nehemiah ay galing sa Diyos. At ang Diyos mismo ang nagpadala ng warning na ito kay Nehemiah na mayroong paparating na panganib. Pangalawa, itong mensahe ni Shemaiah
ay pinupuntiran nito yung ating natural tendency to protect our lives from death. Now, there is nothing wrong naman po kung ingatan natin ang ating mga buhay. Di ba nga po, hanggat maaari, gusto natin pangalagaan yung ating kalusugan. Ayaw po nating nagkakasakit tayo. Yung mga bahay po natin, kinakandado natin yan para hindi tayo pasukin ng mga magnanakaw o ng mga masasamang tao. Pag sumasakay po tayo sa ating mga sasakyan, nagsusuot tayo ng seatbelt, o pagka ikaw naman nagmomotor, nagsusuot ka ng helmet. So bakit natin ginagawa yan, di ba? Dahil gusto nating ingatan yung ating mga buhay. And also, as good stewards nitong katawan na ito na pinahiram sa atin ng Diyos, no? Hindi sa atin itong katawan na ito, everything belongs to God, so dapat pangalagaan natin ito. Pero may problema po dito sa panukala o sa suggestion ni Shemaiah. Shemaiah insisted na magtago si Nehemiah sa temple. And as we know, ang Panginoon, ang Diyos, ay nagbigay ng instruction kay Moses na ang pwede lang pumasok sa templo ay mga pari. And Nehemiah is not a priest. So, this suggestion is designed or was designed to make Nehemiah transgress the law of God. And Nehemiah recognized that. Sabi po sa verse 12 to 13, "At aking napag-alaman at nakita na hindi siya sinugo ng Diyos, kundi kanya sinabi ang propesiya laban sa akin, sapagkat inupahan siya ni Tobias at Sanballat. Para sa layuning ito ay inupahan siya, upang ako'y matakot at kumilos sa ganitong paraan at magkasala, upang mabigyan nila ako ng isang masamang pangalan at ako'y kanilang tuyain." So, tinatawag po tayo nitong bahaging ito na binasa natin sa Nehemiah, na tayo bilang mga Christian, dapat maging vigilant din po tayo sa mga counsel o mga payo na ating natatanggap o naririnig mula sa iba. Paano natin malalaman na yung isang payo is a godly counsel or not? How can we know that it is not from God or it is something that contradicts God's word? Alam niyo po, ang Diyos ay hindi niya pwedeng labanan o hindi siya pwedeng magbigay ng utos na laban din sa kanyang mga utos. A counsel that encourages sin cannot be from God. Sabi nga po sa Proverbs 27 verse 6, "Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful." So, dapat din po tayo maging maingat sa pagbibigay ng ating mga payo sa iba. Dapat ito po ay nakabatay ayon sa salita ng Diyos. Hindi tayo dapat maging dahilan ng pagkakasala din ng iba. And so, kung makatanggap man tayo ng mga payo, ano pong dapat natin gawin? Siyempre, unang-una, dapat nating alam ang salita ng Diyos. Madali po tayong maloloko ng ating mga kaaway kung hindi tayo nagbabasa ng Bible. Pangalawa, we must test the Spirit if it is from God. Sabi nga po sa 1 John chapter 4, verse 1, "Beloved, do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God. For many false prophets have gone out into the world." Paano naman natin itetest if we do not know the word of God? Kaya nga po, mahalaga talaga na tayo ay magbasa ng salita ng Diyos. It is the only way para malabanan natin ang mga masasamang payo mula sa iba. And so, we can see the response of Nehemiah here. Sabi niya sa verse 11, "Tatakas ba ang isang lalaking gaya ko? Ang tao bang gaya ko ay papasok sa templo upang iligtas ang buhay? Hindi ako papasok." Now, the response of Nehemiah here is in the form of rhetorical question. No? And alam po natin na pag sinabing rhetorical question, ito po yung mga klase ng tanong na hindi na nangangailangan ng sagot dahil ang sagot ay obvious na. At meron dalawang rhetorical question na binigay si Nehemiah dito. Yung una ay mas madaling i-interpret. No, pinapakita nito na alam niya ang kanyang pagkatawag. Tinawag siya ng Diyos para sa dakilang gawain na to. Siya ang appointed leader at hindi siya aatras. At sisiguraduhin niya
na ang proyektong ito ay matatapos. So therefore, ang dapat na response niya ay maging courageous, maging matapang siya, even if it means na mamatay siya. Kaya ang sagot dito ay hindi siya tatakas. Now, the second rhetorical question ay nagkaroon lamang ng konting challenge sa pag-interpret ng verb na live. No, sa ESV translation kasi, ang pagkakasulat doon ay ganito. And what man, such as I, could go into the temple and live? So may dalaw pong interpretation dito. No? Yung una, para bang sinasabi ni Nehemiah, sino ang mabubuhay pagkatapos na pumasok sa templo na para lang sa mga pari? So pinapakita lang nito yung understanding ni Nehemiah sa batas ni Moses. And dahil naunawaan niya ito, he refuses to violate the law of Moses. And so the answer, if ganito po ang ating interpretation, the answer to this second rhetorical question, walang mabubuhay. Dahil kung sino man ang pumasok na hindi siya pari, ito po ay punishable by death. Pangalawa, pwede ring interpret natin to para bang sinasabi ni Nehemiah, anong klase ng leader ang pumapasok sa templo para lang iligtas ang kanyang buhay? Syempre, ang obvious answer is isang duwag na leader. This interpretation shows Nehemiah's understanding of his role as a leader and refuses to be a coward and abandon his leadership role. Sa inyo pong mga ESV Bible, makikita nyo po yung sa inyong mga footnote na nakalagay dyan yung isa pang alternative translation nitong second rhetorical question. So regardless, both interpretation are valid. This only shows that Nehemiah's refusal, hindi lang ito nakabase sa isang katotohanan, but both of these truths is equally important. He refuses to be a coward and he refuses to violate the law of God. So dito makikita pa rin natin itong mga pag-atake ng mga kaaway ni Nehemiah, hindi pa rin siya gumanti. Pinagkatiwala niya sa Diyos lahat ng mga tao na gumagawa sa kanya ng masama. Verse 14, alalahanin mo, o aking Diyos, sina Tobias at Sanballat ayon sa mga gawang ito na kanilang ginawa. Gayon din ang babaeng propeta na si Noadias at ang iba pang mga propeta na nagnais na ako'y takutin. And as we can see, God protected, preserved, and sustained Nehemiah's life and his reputation. So in the same way po, bilang mga Kristiyano, we must be courageous. 1 Corinthians chapter 16, verse 13, sabi po doon, be watchful, stand firm in the faith, act like men, be strong. Yung tapang na tinutukoy po dito, hindi yung tapang na nakikipag-away tayo sa ating mga kaaway, o kaya nakikipagbardagulan tayo sa kanila, but we must be wise as a serpent, but meek as a dove. Sabi nga po sa Matthew chapter 10, verse 16. Being courageous does not mean that fear is absent, but rather, despite of fear, mas pinipili nating sumunod sa Diyos, kahit pa ang ibig sabihin nito ay ang ating kamatayan. This also shows us that the best way to deal with our enemies is to entrust them into the hands of our God. It is God who will avenge us. Psalm 56, verse 11, in God I trust, I shall not be afraid. What can man do to me? And so God blessed the faithfulness of Nehemiah. God did vindicate his servant by ensuring that his work is visibly successful, and remarkably and miraculously, they have built the entire walls in just 52 days. Sa loob lamang po ng 52 araw, natapos nilang itayo ang pader. Na may mga nabasa po ako, hindi sila naniniwala na natapos ni Nehemiah at ng mga Hudyo sa loob lamang ng 52 days itong pader ng Jerusalem. Ang katwiran nila, yung month of Nisan kasi is March, di ba? And then itong month of Elul is month of August. So in total, kung bibilangin natin to, 6 months ito. Pero nakalimutan nila, bumiyahe pa si Nehemiah from Susa to Jerusalem. And then, nabasa ko doon na ang pagbiyahe pala mula Susa to Jerusalem will take you about 3 to 4 months bago ka makarating. May mga nagsabi pa nga, siguro dahil nabawasan yung tinayo nila. Yung pader po kasi na tinayo dito ng mga
Hudyo ay mas maliit kumpara doon sa original na structure po nito. At siguro, yung kanilang emphasis sa speed o sa bilis ng paggawa, siguro napabayaan na nila yung standard, no? Substandard na yung trabaho nila, no? So, para bang minadali lang, no? Parang yung flood control project po na minadali lang, no? Pero tingin ko po hindi nila pinabayaan yung quality dito, no? Si Nehemiah, na pag-aralan natin sa mga nakaraang chapter, very keen siya sa detail, di ba? Pinagandaan niya ang maigi yung pagpunta sa Jerusalem. Nakapag-usap siya sa hari, humiling siya ng sulat para sa mga kahoy, di ba? So, I think Nehemiah, hindi niya pababayaan dito yung quality ng trabaho. So this only shows that this is a remarkable and miraculous event. Nagawa nila itong massive project na ito dahil sa tulong ng Diyos. And so, Nehemiah was able to secure Jerusalem, which is very important in order for them to worship and to focus on further reformations on the succeeding chapters. Sa mga susunod na chapters kasi ng Nehemiah, dito na papasok yung reformation sa mga tao, yung renewal ng kanilang covenant sa Panginoon, yung kanilang confession sa kanilang mga kasalanan, and paano nila magagawa yung mga bagay na yon kung hanggang sa mga panahon na ito ay hindi pa secured ang Jerusalem. And so, Nehemiah was able to succeed in this endeavor. Now mga kapatid, gaano man kahanga-hanga itong ginawa ni Nehemiah, itong kanyang tagumpay, itong matagumpay na pagharap niya laban sa kanyang mga kaaway, gaano man sila ka-persistent sa pag-atake kay Nehemiah, this points us to someone greater than Nehemiah. This is no other than Jesus Christ. Jesus Christ is the better Nehemiah. Yung response po ni Nehemiah dito, ito po ay pagpapakita ng focus din ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mission. Jesus also faced intense, escalating opposition that was designed to deflect him from his calling. Jesus Christ faced the cross. The cross, ito po yung great work ng ating Panginoong Hesus. He refused to come down by yielding to Satan's temptations o sa demand ng mga tao ng isang political, physical kingdom. Makikita din natin dito that Jesus Christ refused to save His own life. Nanatili siyang matapat and obedient even unto death. Jesus Christ maintains His perfect integrity until the end. And God the Father preserved Him until the end of His mission. God the Father was pleased to raise Jesus Christ from the dead on the third day. And just as Nehemiah accomplished the walls remarkably, miraculously, in just 52 days, Jesus Christ accomplished the work of reconciliation and secured the salvation of His people. Sa mga tatalikod at magsisisi sa kanilang mga kasalanan at ilalagak ang kanilang pagtitiwala kay Kristo Jesus para sa kanilang kaligtasan. So, tinatawag tayo nito bilang mga Kristiyano and encourages us to look to Jesus. He is our ultimate example of perseverance and faithfulness. Sabi nga po sa Hebrews chapter 12, 1b hanggang verse 3, let us run with endurance the race that is set before us, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith, who for the joy set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. For consider him who has endured such hostility by sinner against himself, so that you will not grow weary and lose heart. Kaya po mga kapatid, tayo po ay patuloy na tumingin sa ating tagapagligtas. Gaya po ni Nehemiah, in-endure niya lahat ng klase ng mga oposisyon na dumating sa kanya at ito'y napagtagumpayan niya. Ipanalangin po natin na sana tayo din ay makatagal sa anumang klase ng mga oposisyon na dumarating sa ating buhay. Manalangin po tayo.